Naku, may mukhang magdadapo kasi nakita nga nila yung mga itim dun. Yan ang problema eh, pasama yung mga tamad eh. Sa mga nagtatanong nating mga ka-newbie kung ilan daw buwan pwedeng itos yung kanilang mga alagang wayang bird. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito pa rin sa ating channel Chocobolok TV. For today's video, ito na nga mga kalapatids, magpapakawala muna tayo ng ating mga alaga pagkat meron tayo mamayang pag-uusapan dito sa ating channel. Hindi natin sinama yung dalawang itim na yan kasi nga medyo may katamaran yan. Eto, wala pa rin sa kondisyong lumipad ng matagal. Eto naman, hindi ko malaman, tamad, nagpapares, naghahabol dun sa pares niya na hiniwalay natin. Kaya hindi natin yan papaliparin. Mamaya-maya natin sila pakakawalan pagka nakaikot na yung ating mga alaga. Ayun yung itim natin, naiwan nung apat kasi tamad nga, medyo tamad nga lumipad yan. Ayun, solo tuloy siya. Buti naman sinamahan siya nung kalapate ng ating kapitbahay. Ayan, dumapo na yung kasabay niya, siya lumilipad pa, pero padapo na rin yan yung mga ganyang lipad. Ayun, yung baba. Nasa na yung apat? Ang bilis naman ng apat, nag-ranging agad mga kalapatids. At ngayon yung sinasabi natin na hindi natin sinasabay yung mga tamad ito sa mga alaga nating masisipag dahil nagkakahawahan yung mga yan. Pagka nakasanayan pa nila at kinatagalan, nako, ganoon na rin, magiging tamad na rin yung ating mga alaga. Sige, lipad pa, magkasunog ka ng taba sa katawan mo. A few moments later, yun mga kalapatid, so nagdapo na yung ating isang itim, hingal na hingal dahil nga hindi sanay sa liparan, matagal na tigil. Okay lang yan, hayaan lang natin siya dyan magpa-araw. At yung apat na ibon natin wala pa rin. Time check nga tayo, mag-aalas 8 na mga kalapatids. Wala na yung apat na ibon na pinakawalan natin at nag-ranging na yon. Hindi nga nakasama yung itim kasi nga late na siyang lumipad kung hindi pa natin siya bugawin. So ito naman, palalabasin na natin to, yung mga tamad, para naman masikatan ng araw. Bas! Yun, isa. Ayun, isa. Yung sinogin. Bigat pa rin ng katawan, oh. Bigat ng katawan. Ganyan talaga pagka galing sa breederan. Kaya mga kanubi, pagka meron kayong ibon galing sa breederan, huwag nyo munang pagpersahin. Lalo na huwag nyo itotos dahil mabigat yung panghangatawan nun. Kawawa naman. Kung uuwi man, uuwi siya. Pero kung ayun nga, mapahama o madali kasi nga mabigat yung katawan, di makalipad, mabibihag yung ibon nyo, kaya naman ay madadali ng pusa. Ito yung ating dalawang young bird. So nakikita nila yung paglabas at pagpasok ng ating mga alagang flyers dito sa kulungan. And then habang walang mga tao, walang mga ibon dito sa loob, naglilinis muna tayo ng mga dumi. So chine-check ko ngayon yung mga dumi nila, okay naman. Ayoko na lang ipakita kasi masyadong madumi at baka nag-aalmasal kayo. So pasintabi na lang. So lilinisin ko muna to mga kalapatids. Alright, 75 years later. ayun mga kalapatids, yung apat nating ibon, wala pa rin balak na na bumaba. Ayan. So iikot pa yan. Sige, ang ganda ng panahon mga kalapatids. Naku, may mukhang magdadapo kasi nakita nga nila yung mga itim dun. So ganun ang epekto mga kalapatids ng kanubi kapag sinasabay natin. Buti na lang di dumapo. Ayun, bigot lang. Sana wag muna sila magdapo. At maaari ayaw natin sila i-force fly dahil doon natin malalaman kung talagang kondisyon yung ating mga alaga. Pero pagka minsan di rin talaga maiwasan mga kalapatids. Mas maganda kasi talaga yung kusa silang lumilipad. Doon kasi malalaman yung kondisyon mga kalapatids ng ka-newbie pagka willing lumipad yung ating mga alaga. Ayan, yun, buti hindi sila nagdapo at sana lumayo pa sila. Yun ang problema pagka sama yung mga tamad kaya wag nyo isasabay. Kaya lang kala ko kasi lumayo na ng husto yung apat dahil nga ilang minuto na yung nakakalipas. Saka ko naman pinakawalan yung nagkataong bumalik yung apat. Kaya ayun, tingnan natin mga kalapatids kung nandun na sila sa taas, nagdapo.
So ayun nga, nagdapo na mga kalapatids ating mga alaga. Dahil nga nakita nila yung tatlong itim na nakatambay dun. So wala tayong magagawa dyan. Visit. Ayun ako. Hayaan muna natin dyan. Maglilinis muna ako. A few moments later. Ayos good boy yung mga natin, yung mga ibon natin. Pagkatapos magpahinga ng konti, lumipad na naman. So mukhang nag-warm up lang sila kanina mga kalapatids. At itong isang ito, gustong pumasok dito kasi nga gusto niyang makita yung pares niya. Ay nako. So, alam mo kung gagawin ko dito sa mga to. Ay, yung ibon natin Yun. Sa mga nagtatanong nating mga ka-newbie kung ilan daw buwan pwedeng itos yung kanilang mga alagang young bird. Depende yun mga kalapatids. Depende kasi sa performance ng ibon yun. So ang ginagawa ko kasi kapag nakakaya ng lumipad at batcher na, sasanayin muna sa low fly ng mga 1 hanggang 2 buwan. Depende yun sa sa nakikita niyong performance ng ibon. Pagka nakikita nyo silang nag-grupo-grupo na at hindi na nag-acrobatic lumipad, kasi mga young bird mahilig yan mag-acrobatic Pagka hindi nyo na nakikitang nag-acrobatic mga kalapatids na ka-newbie, ayun, pwede na yon. Pagka consistent na yung kanilang liparan, tumatagal na kahit mga 30 minutes, mga ganon, nakakalipad na ng matagal. Mas maganda yung nagre-ranging na, yung pag pinalipad nyo nagdadayo, nawawala sila dun sa visibility nyo. Kumbaga lumalayo silang magkakasama. So pag naggaganon na, nagre-ranging na, pwede na yon mga kalapatids. Sa road training, depende sa inyo yan kung gagawin nyo gradual o bibiglain nyo. Ako kasi ang ginagawa ko, pag hindi ko subok yung ibon, hindi ko alam yung kapasidad ng bloodline nila, ganon, binibigla ko yon mga kalapatids. Konsiderasyon pa rin, kailangan kondisyon yung ibon, ng tipong alam mong makakauwi, o yung ititesting lang natin yung talagang homing instinct nila. Pagka alam naman natin na mahusay yung linyada ng ibon natin at mga young bird pa, hindi ko binibigla syempre. Gradual pa rin, kasi kahit pa paano meron na tayong idea dun sa mga lahi ng ating mga alaga. So ayun may 2 na lang yung natitira mga kalapatids. Ano nangyari doon sa 2? At mukhang sumuko na sa buhay. Silipin natin dito kung nagdapo. Ayun, nagdapo yung isang young bird natin black check, mahinang nila lang. Ayan yung ibon natin, ayun 2, tingnan natin kung tingnan natin kung sino yun, yung matibay na 2. Hindi pa rin pala bumababa yung blue bar natin at saka si Jessie, yung panghagis natin sa south. Ayan sila, ayaw pa rin bumaba mga kalapatids. Ito yung iba, suko na, mahihinang nila lang. Yan, nadapo na. Pag dumapo yan, tatawagin na natin yan para hindi na sila magtatambay dyan mga kalapatids. Ayaw pa rin bumaba, dinadaan-daanan lang sila dinadaan-daanan lang yung mga kasama nila, parang ini-encourage nila na sumabay. Yan yung gusto nating ibon, yung hindi tamad lumipad. Pag hindi kasi tamad lumipad, lagi na i-exercise yun, so ready yung kanilang katawan. Yung kasi yung homing instinct, given na yun Time check tayo, 8:20 mga kalapatids. 1 eternity later. Mga kalapatids, mukhang bumaba na yung ating mga ibon. Tatawagin na natin yan para hindi na sila masanay dyan na tumambay pa. Pakakainin na rin natin. Try ko, tinamaan pa ako sa ulo ng ito. So yun, nagsipasok na sila mga kalapatids. Kompleto ba? So ito si Angel, si Jessie, ayun. Tapos itong itim, ayun yung isang itim, huli. So pa pumasok ito. Pasok. Yan. So kompleto na sila mga kalapatids. 3 itim, 2 blue bar, isang yung si Zack Focus, at ito si Jessie. So ito, hingal na hingal to. At naghahanap ng tubig, ayan. Pero mamaya na natin ang bibigyan ng tubig. Hayaan na muna natin sila dyan tumuka ng husto. So ito kasi yung nagtagal. Ito yung ating
panghagi sana sa south, kaya lang hindi tayo nagpatuloy sa training dahil nga wala na siyang pakpak, naglaglag na ng mga oras na yon. At ito yung isa, si Angel, itong pang summer natin, nakapatid dito ni Zack Focus. Sige, last. Huli na yan. Ang dumi ng kulungan nila mga kalapatid. So, pero wala nang mga ipot yan. Mga mancha na lang yan. So, ang gagawin natin mamaya, paliliguan natin sila dyan. Diyan na natin sila paliliguan para yung pinagpaliguan yun ang ipanglilinis na rin natin dito sa ating sa flooring ng ating kulungan. So,